ikling ko pa neso. Hai ka. Hoya ba? Ikling. Iko vingi sija. Namarayaba. Ira ngagoi walimu olimkera mara ngagoi. Joko ya dumi na. Dai kija. Ngagoi. Ja. Jor. Boye. Boye. Nawa beten tom. Mara beten tom. Eso ya le ma. Bali itu. Ini aja dan ma. Itu ini ma. Mara beren. Baca beren ma dia di den ko ma. Itu sabe jibi bigo itu. Na karang ten tom. Tom no bere bu. Itu. Halo ibu aja kelas. Hello, mic test. All right, guys. Yeah. So I had this hair. I did my braid for 6 days, by the way. And I think 1 week ang pinakamatagal na kaya kong dalhin yung ganitong klaseng buhok kasi masyado po siyang mahirap, makapal, mainit, makate kapag ka tumagal. Uncle, I'm filming in front of your hat. So, tatanggalin ko na yung aking braided hair. So, once again, guys, this is synthetic fake hair. I'm going to remove. Synthetic fake hair to siya and pwede ko na siyang gupitin. So, paano siya tatanggalin? Wait lang, maghanap muna ako ng posisyon ko dito. Kasi, parang mahirap dyan na part. Dito tayo siguro sa may puno. Yan. Yan. Okay. So, so actually, parang nung isang araw ko pa siya gustong tanggalin. I had it 11th of July and right now it's July 17th. So I've been wearing the hairstyle for like 6 days now. I think 7 days na. So, marami nagtatanong sa akin, Madam, bakit nakatilintas yung buhok mo? Kailangan ba talaga siya itilintas? Hindi kailangan. Okay? You can be with your own hair, katulad ng buhok nating mga Pinoy. Pero for me, I get so curious kasi kapag gusto kong ma-experience yung ganitong klaseng buhok, kung anong feeling niya. Para hindi tayo magkaroon ng what if? Sana ginawa ko, sana tinry ko. And I know marami sa inyo yung mga nagsasabi, ay mahirap yan labha, mahirap yan paliguan, mabaho, ganun-ganun. How would you know? 'Di ba? Kung hindi niyo susubukan. So, like I said, I tried this braided synthetic hair on my hair. Ganito siya kahaba, pero my hair is not this long, guys. You know, my hair is only like apple slash and apple length. Sobrang ikli lang talaga. So what made it longer is yung fake na buhok. So ngayon, kapag ginupit ko to siya ng ganyan, gugupitin ko yung dulo niya kasi yung dulo niya, yan yung kanyang lock. Sinunog siya ng kandila. And para siyang plastic pag nasunog kasi fake hair. Then I can just remove. Ayan. So tatanggalin ko lang siya. So sa pagtanggal naman, madali lang. Hindi naman siya mahirap tanggalin. Para ka rin nagtatanggal ng tirintas ng normal na hair. Pero what's my biggest struggle of having the braided hair? Hindi ako marunong magligo na nakaganito yung buhok. At kahit naliguan ko siya, hindi ako marunong magkuskus sa mga anit-anit. Sa sa anit. Para talagang malinis mo yung scalp or yung anit ng ulo mo.
So, makikita mo na merong build up. Okay, may build up ng dumi, may build up ng, ang tawag mo, balakubak. Ganon. So, like I said, it's a good experience if you would like to try this one if you're traveling sa part ng Africa. Kasi dito sa Africa, guys, mura lang magpagawa ng buhok. It will take you 3 hours, 4 hours, 5 hours, sometimes umaabot ng 8 oras, depende sa hairstyle. Like for example, kung pina-braid ko hanggang dito sa may puwet banda, aabutin kami ng, guys, ng 12 hours. Kasi nasubukan ko yung mahabang tirintas, mga 8 hours yung inabot. But like I said, this one is only a bob length. So, inabot kami, akala ko nga 3 oras lang pero inabot kami ng 5 hours. So, ganyan siya kakulot. I don't know if you can see that, but here, ayan siya guys. Ganyan na siya kakulot ngayon. Let me, silipin ko lang. Ganyan siya kakulot. Ayan, babaan natin ng konti. Ayun. So, ayan, sabi ni Maring Sara, tutulungan niya ako magtanggal. Kaso, naghanap siya may kinausap siya na kapamilya niya. So, sa pagtanggal nitong ating braided hair, guys, we only need gunting. Gunting at saka kamay. Then, dito ako nagsimula sa may harap na part. Kasi makati na talaga ang anit ko, guys, dahil nga hindi ako marunong maglinis. So, every day, nag-shower without showering the hair. So, may magtatanong sa inyo dyan, unahan ko na, Madam, kita nyo, sobrang kulot niya, pero mamaya pag naliguan na natin yan, at na shampoohan natin, at nalagyan natin ng conditioner, babalik din yan sa dati. So, sobrang kulot niya. And if you can see it closely, wag na lang kasi baka kumakain kayo. Meron akong mga build-up na dumi. Dahil hindi nga ako marunong ligo ng ganitong klaseng hair. If you're going to ask me, so ayan na siya guys. Lapit ko na lang sa inyo para makita ninyo. Ay, nagdala ako ng salamin. Ayan. Ayan na siya guys. Okay. Kita nyo naman siguro, very clear. So, etong color na to, this is coffee brown color. Ang ganda ng kulay niya, parang brown na parang black. Ayan. So, I'm removing the hair. No, it will come back to my original hair. Mm. So you're going to plate it from Uganda again? Yeah, I will plait to a new one. Because my hair is short. Yeah, I've seen. So, tatanggalin lang natin to. So, if you're going to ask me guys, am I going to do this again? I would do it again. Pero, I should be ready. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, having this type of hair is makapal, mabigat, minsan mainit. Minsan, lalo na pag marami kang problema, marami kang iniisip, nakakainis siya, annoying. Pero, it's a good change once in a while. You know? Then, I believe kapag bago ka pa sa ganitong hairstyle, siguro after 3 days, parang gusto mo na siyang ipatanggal. Pero, it's cute, it's pretty, it's nice. Kaso, dahil hindi tayo sanay and we miss having our head na very light lang. Kasi mahirap din matulog eh.
Ang ganda ng pagkatirintas nila guys, no? Sobrang linis. So, dalawa pa lang yung tatanggal ko. Ayan na siya. So, anong gagawin dito pagkatapos? Dito sa fake na hair, pwede mo na siyang itapon. Kasi, not unless the same yung gagawin mo, pero ang pagkakaalam ko, you can now throw this one. Anyway, ang isang pack nito ay 3,000 Ugandan shillings or 30 pesos. So, sa buhok kong to, nakaubos kami ng 3 pack ng synthetic na hair. Ang iba, yung ginagawa nila, hindi nila tinatapon. Wala naman siyang amoy. Hindi din siya mabaho. Kaso yung magiging amoy niya kasi manggagaling mismo sa anit pag hindi ka naghugas o hindi mo siya na-shampoohan ng maayos. So like I said guys, it's a very good thing to try. By the way, sorry if I look weird right now having this kind of hair, pero ganyan talaga yan siya. It's a good try. It's actually, for me, I love trying things. I like being spontaneous. Ayoko yung naglilimit sa sarili ko. As long as hindi ko naman siya ikamamatay, I would love to try things. Kaya I tried this one. There's another hairstyle I wanted to try. This is what they call the, yung, anong tawag mo doon na style? Cornrows. Gusto ko yung cornrows with ponytail. So, titingnan ko kung kayang gawin ni Sharifa yung gusto kong hairstyle. I'm not sure, she can try and then we will see kung maganda ba siya. Pero gusto ko yung cornrow na may ponytail. Hindi ko lang alam kung klaro dyan sa inyo guys, pero yung pagtanggal ng tirintas is parang nagtatanggal ka lang din ng tirintas dyan sa Pilipinas. Ganun lang siya ka-basic. Pero dahil medyo maliit siya at pino, parang medyo mahirap po siyang tanggalin. Tsaka dapat maingat sa pagtanggal ng ganito, no? Lalo na kapag hindi ka sigurado kung saan banda yung buhok mo. Kasi baka mamaya yung magupit mo yung mismong real hair mo at hindi yung synthetic hair. Once again guys, etong pinagawa kong buhok na bob length na braids ay 40,000 Ugandan shillings or 400 pesos. I believe pag ito ginawa sa Pilipinas, aabutin tayo ng mga 1,500 pataas. Yes, 1,500 pataas. So, nakatatlo na tayo. Hindi lahat dito sa Uganda nagpapagawa ng buhok nila. May mga babae na gusto nila yung original lang nila na hair. Ayaw nilang magpalagay kasi bukod sa magastos siya, yun nga, medyo mahirap siyang i-maintain. So, kailangan meron kang pambili ng shampoo, kailangan meron kang source ng tubig. So, may makikita ka talaga, lalo na yung hindi naman talaga steady yung kanilang source of income, hindi sila nagpapagawa ng buhok nila. Katulad ni Fiona, if nakita niyo si Fiona sa mga videos natin, hindi siya nagpapagawa ng buhok niya kasi sayang pa yun, di ba? Panggastos pa yun sa mga importante niya, ano. Habang si Maring Sara naman ay laging nagpapagawa ng buhok niya kasi meron siyang collection ng parang mga wig. So, minsan si Maring Sara nagwi-wig, minsan nagwi-weave, at minsan naman nagpapabraid siya. So, ano ulit yung difference ng tatlo? Ang wig ipapatong lang sa ulo. Ang weave itatahi sa mismong buhok mo na original. And then, ang braid is, itong ating tirintas. May bubuyog guys. Kagatin kaya ako ng bubuyog na yan. Baka mamaya mapasok yan. Nandyan siya sa camera natin guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo siya ngayon, pero nasa camera ko siya ngayon.
Ayan, ayan, nasa cellphone ko siya. Ay, ang lapit niya sa cellphone ko. Wala na, dumikit na talaga siya sa cellphone ko. Ayan. So, ayan na siya, guys. So, nakita nyo, excuse sa mga kumakain, but that's how the dirt and the dandruff builds up kapag ganitong hairstyle at hindi ka marunong maglinis. Kasi kapag nag-shampoo ka or naligo ka, dapat meron kang pangkutkot dito sa mga anit-anit mo para matanggal mismo yung dumi. So, akin guys, 6 days ko lang to. Merong iba na nagpapagawa ng buhok nila as in buwan-buwan. Tag 2 buwan, 3 buwan bago nila pinapalitan. Take it. Yesterday they left me to struggle with mine. Today before I read, yeah? Corruption. Corruption. What happened? What made you do? To surprise us. Imagine. Roasting. Eh, that's roasting Gina's. Apa mulutnya? Pemulutnya. Simon. Pemulutnya sih. Emang kita baru nak boleh. Rasa ya. Om dah. Ayah rukung, dah rukung. Dah rukung. Itu coba cina hujan. Jadi ngarakim, dak cina hujan. Salah hujan nang ipengin dah. Jalan kibaran nak kau leave it fast. Jadi kau dah kuru kau. That is roasting brown nuts. Even that one, you have put brine. How you? That one she added salt, I Huh? think. Okay. Just brine. No. You put it in, Salt. not dry salting, but with brine. Eh, it's dry salting. Right? You added salt only like direct. Yeah. Dry salt. It's not brine. It's not brine. So you know brine. For her, he doesn't know. I heard brine a lot. But I never thought it was I didn't know that it was that water, brine water. That one is a water with salt. But not too much salt, right? Just little. Lois, do you see the life we are living here? In the village? That's the real life. We thought there's no food, but every day we are exploding. Uncle does and Papa doesn't stop. Huh? I don't know. I'm busy. Yeah. I was cutting What? potato vines. Huh? Potato vines. The cutting. The leaves. Yeah. What did you do with them? I will plant. Yeah, because it's itchy. Very itchy. Very easy. Because I don't know how to shower with them. So I did not shower since I got them. Now it's very itchy in the roots.
For you, is it weave or wig? Karena mulai banyak lagi Weave. apa nih? Do you do this too? Keringannya muat. Braids? It's been a while. Is it also itchy at some point? Oh ya, ini bu. Baca ada loh. Yeah. Bu loh. Bu salah sama ada. Bu sama ada. Yeah, exactly. Bu, For me the bu. same. Kau tipu. Adis. Ada. Nama mereka. Apa nama dia kau ni? Kau tak cute. Macam ini beras lima puluh. Ajam kena wayang. Nobody gave attention to the maze. Guys, look. While I am removing this braid, Sarah and Uncle are there. Roasting. Sarah is roasting mani. Mani! Sarah, that's mani. And mais. And Uncle is roasting mais. Yes, and for you, you're just waiting because we need to serve the guest. Eh. Dah biar belum? Oh, dia pun ni. Ganyan sila mag-roast ng mais, guys. Roasting with the skin. Find the root by ourselves. Abiko, ini aja dah nyala itu. Membedanya nih. Ada mana tu? Eternity later. Hi guys! So, this is it. After 3 hours, natapos din ako guys. Alam nyo, nanggigil na talaga ako sa sobrang kate at namanhid na yung kamay ko kakatanggal. So, hindi siya madaling tanggalin. Pero, what's the good thing is, maiksi lang yung buhok ko. So, yung may mga iba na merong nabunot ko siya out of the braid. Hindi ko na kailangang unbraid, if that's the word. Then, meron pang isang natira. This is the last one. Again, time check. It's already 8:30. Nagsimula po ako mga 5:30. 3 oras na. At nakikita nyo, sobrang kulot na kulot po ang aking hair. Pero, this will be okay kasi mamamanage lang yan ng shampoo tsaka conditioner. But, I cannot wait to wash my hair, you guys, and have my original hair back. Sobrang namiss ko yung buhok ko na walang braids. But, I also enjoy the braids very much. It's just that medyo mahirap siyang i-manage at i-maintain. And dapat patient ka talaga kapag ka makati. Wag mo siyang, kasi pag kinakati mo siya, masisira yung braids mo. Maraming mga buhok yung lalabas. So, madumi at pangit siyang tingnan. So, anyway, like I said, it's nice, yes, but it has its cons. It has its pros. So, yeah, I think I shared with you guys everything. Again, maraming salamat. Let me know what you think down below. Would you try this kind of hair? If yes, yeah, let me know why. And if not, let me know why. Thank you. Much love, Princess Higa.